In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabaghabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maialis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong kapistahan ni Jesucristo, walang hanggang at dakilang pari. Sa mabuting balita ngayon, nakita natin si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Siya ay nalulungkot, nabagabag at dumanas ng matinding hirap sa kalooban bilang tunay na tao. Naramdaman niya ang takot at sakit. Ngunit sa gitna nito, sinabi niya, "Ama ko, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Ito ang tunay na halimbawa ng ganap na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa unang pagbasa, nakita natin si Abraham na handang ialay si Isaac dahil sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan, sinabi ng Diyos, "Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig
sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Makikita natin na ang daan ng Diyos ay hindi laging madali. May pagsubok, sakripisyo, pagluha, at minsan tila tahimik ang Diyos. Pero kapag nanatili tayong tapat, may pagpapala at biyayang kasunod. Bilang mga Romano Katoliko, sa panahon ngayon, paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Sa patuloy na pagdarasal, kahit mabigat ang problema, sa pagdalo ng banal na misa at pagtanggap ng mga sakramento, sa pagkukumpisal at pagbabalik loob, sa pagpapatawad kahit mahirap, sa pagtatanggol sa katotohanan at pananampalataya, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pamilya, social media, opisina, at bawat bayan. Hindi kailangang maging pari o madre para maging tagapagpalaganap ng mabuting balita. Kahit simpleng pag-share ng salita ng Diyos, pagdarasal sa iba, at pagiging mabuting halimbawa ay isang paraan ng pangangaral. Maraming santo ang naging buhay na patutuo nito. Si San Francisco de Assisi, iniwan ang kayamanan upang mabuhay para kay Kristo. Si Santa Teresa de Calcutta, naglingkod sa mahihirap at may sakit ng may tunay na pagmamahal. Si San Padre Pio, tiniis ang sakit at patuloy na nanalangin para sa mga kasalanan. Si San Lorenzo Ruiz, hindi itinanggi ang pananampalataya kahit humarap sa kamatayan. Sa panahon ngayon na maraming tukso, kasinungalingan, galit, at pagkakawatak-watak, tinatawag tayo ni Kristo na magpuyat at manalangin upang hindi madaig ng tukso. Ang espiritu ay handa, ngunit mahina ang laman. Kaya kailangan nating kumapit sa Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, dakila at walang hanggang pari, kami po ay lumalapit sa iyo na may buong pagtitiwala at pananampalataya tulad mo sa Getsemani. Turuan mo kaming sumunod sa kalooban ng Ama kahit mahirap ang aming pinagdaraanan. Ipanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy,
Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at ang buong aming pamilya at lahat ng nakapapasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng kaparian, seminarista, relihiyoso at relihiyosa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming mga obispo, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya. Sister Sara, Cherry, Erlinda, at lahat ng lingkod ng simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at malasakit sa bayan, kasama na ang mga senador. Patawarin at pagkaluban mo ng walang hanggang kapahingaan sina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumao. Sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, panganib at kasamaan. Manatili nawa kami sa iyong pag-ibig at maging ilaw sa bawat bayan upang maipahayag ang iyong salita hanggang sa dulo ng mundo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!